tayo po ay dumako sa isang mahalagang paalala po sa atin. Ito po yung tithes in offering. Ang ika po, ang pagbibigay ng ating ika po at mga handog ay nagpapakita ng isang pusong nagpapasalamat na gustong ibalik sa Diyos ang isang bahagi ng kanyang ibinibigay sa atin. Amen? So sa lahat po ng kung ano man po ang meron tayo, ito po ay nagmumula po sa ating Diyos. So ito na ang pagkakataon nating ipakita sa Diyos na siya ang una sa ating buhay. Amen? So sa pamamagitan po ng pagbibigay o pag-alala o pagbabalik, pasalamat sa ating Panginoon, ito po ay isang nagpapakita na ang Diyos po ay naunguna o siya po yung una po sa ating buhay. Ang sinasabi po sa Biblia, ang layunin ng ika po ay turuan kang laging unahin ang Diyos sa iyong buhay. Amen? So kung paano po ba yung buhay po natin kung wala po tayong Diyos? Amen po, So hindi po natin mararanasan, hindi po natin mararanasan yung masaganang pagpapala kung wala po tayong Diyos sa ating buhay. Amen? So sinasabi po dito, sa unahin po natin ang Diyos sa ating masaganang pagpapala. So kung gusto po natin ng masaganang pagpapala, sinasabi po ng Biblia is uunahin po natin ang Diyos. Amen? So dito po pinapahiwatig niya po sa atin na hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay kung hindi po natin siya iuuna. Amen? Ang ika po ay isang pagpapaalala na ang Diyos ang tagapagtustos ng lahat ng meron tayo. Ito rin ay personal na pag-ayaya ng Diyos sa pagbubuhos ng kanyang pagpapala sa iyong buhay. Sino po ba yung pinagpala ngayon? Amen. Amen. So dito po, kung tayo po ay pinagpala sa araw po na to, ito po yung po natin sa ating buhay na ang pagpapala na ating tinatamasa ngayon ay nagmula po sa Diyos. Sinasabi po dito sa Deuteronomy 8 verse 18, but remember the Lord your God. Amen? Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to provide wealth. So ano po ba yung wealth? Masasabi mo po ba yung kayamanan mo kung talagang sagana ka na magkakaroon ka ng magandang bahay, magandang kotse, maraming property? Dito mo lang ba masasabi na sagana ka sa yaman? Sinasabi po dito, kung sa buhay po natin, ano man ang gagamitin mo, o lahat ng mga ari-arian mo, na kapag binawi po ni Lord ang buhay mo, wala pong magagawa yon. Amen? So marami pong tao na kung titignan po natin, napaka-bilyonaryo. Isa na po dito si Chris Aquino. Kung ialin tulad po natin ang buhay natin sa kay Chris Aquino, kung milyonaryo man siya, bilyonaryo man siya, subalit, paano ang buhay niya ngayon? Nagsasakripisyo siya, di ba? Meron siyang dinaramdam na kahit na yung kayamanan niya, kahit na kung anong ori ng property niya ay hindi kayang ibigay. Subalit dito po sa pagkakataon na to, hindi mo masasabi na pinagpala yung wealth mo sa buhay mo is yung ganong bagay lamang. Sapagkat sinasabi po rito, yung wealth na binibigay sa iyo ni Lord, unang-una na yung health. Amen? Yung pagising niya sa iyo sa tuwing umaga. Yung pagbibigay niya sa iyo ng kapayapaan. Amen? Kung paano kanya pinalusog, kung paano kanya pinasigla, ito po ay maalintulad sa mayaman. Amen? Ito yung matatawag mo sa buhay mo na isang kayamanan. Amen? Na kung hindi ka dumadanas ng malaking problema, kung yung problema ni Chris Aquino, hindi niya siguro alam kung paano i-handle. Pero sa buhay po natin, kung iuuna po natin yung Lord, dito po, may bibigay niya sa atin yung masaganang pagpapala. Amen? Hindi po tayo ni Lord hahayaan. Sabi ni Lord, ibibigay niya, isusupply niya lahat yung needs mo. Hindi kung iisipin po natin, needs mo yung sasakyan, needs mo yung mga property. Lord, alam ni Lord
no? Alam ni Lord kung ano yung mga pangangailangan mo at ito po yung ibinibigay niya sa iyo, yung wealth na tinatamasa mo ngayon, na kung gaano ka kalakas, kung gaano kanya pinagyaman, pinagyaman sa pagmamahal ng Lord sa buhay niya. Amen? So, dito po sa oras po na to, yung pagbibigay is pagbabalik tanaw, pagbabalik alaala na ang lahat po ng pagpapala ay mula sa Diyos. Amen? So kung handa na po ang bawat isa na magbigay, magbalik ng pagpapala para sa Panginoon.